Mainit na balita. Nag-arrange sa kanya na may pupunta daw noon para magpanotaryo. And nakausap sila ni Alice Guo. Pero nakausap po ng staff po natin sa telepono at ang sabi ho ni Attorney Gallica na si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14. Impormasyon ni Senator Risa tungkol sa paglabas ng bansa ni Alice Guo. Pinasinungalingan. Dating alkalde ng Bamban, nasa Pilipinas lang daw at hindi pa umaalis. Matatandaang si Senator Risa ang unang nagbanggit sa publiko tungkol sa di umano'y pagsibat ni Alice Guo sa bansa noong nakaraang buwan ng Hulyo pa di umano na kinumpirma nga ng ilang mga ahensya ng gobyerno na nakalookout din. Ayon pa nga sa Pangulo ay mananagot ang sinumang mapapatunayang nagbigay tulong sa dating alkalde sa pagtakas nito na ginawa na ang investigasyon ng Department of Justice. Ilang araw naman makalipas ang pag-anunsyong ito ay nagulantang ang lahat sa paglitaw di umano ng isang abogado na nagnotaryo sa isinumiting counter affidavit ni Alice Guo. Sangang nagngangalang si Attorney Elmer Galicia ang humarap sa Department of Justice upang ipaliwanag ang tunay na nangyari. Ayon pa sa kanya, ay nagkita di umano sila ng personal ng dating alkalde ng Bamban noong gabi ng August 14 nang magpunta ito sa kanyang opisina sa San Jose del Monte, Bulacan upang magpanotaryo ng kanyang kontrang sanaysay ay susumite di umano sa DOJ para pasinungalingan ang akusasyon ni Senator Risa na matagal na itong nakaalis ng bansa. Kinumpirma naman ang impormasyong ito ng dalawang piskal. Ayon kay Attorney Galicia ay handa itong magsumite ng kanyang sinumpaang salaysay tungkol sa engkwentro nila ni Guo upang linisin ang kanyang pangalan. Ayon naman sa National Bureau of Investigation ay mabigat di umano ang kaparusahan kung mapapatunayang nagsisinungaling at gumagawa lamang ng kwento ang abogado. Ayon din sa legal counsel ng dating alkalde ay naniniwala ito na nasa Pilipinas pa rin ang kanyang kliyente at hindi pa umaalis ng bansa. Kailan po nagpunta sa inyo ng personal, ito pong si Alice Guo po? Ano po yun mag-aalas 7 po yata yun ng gabi ng August 14. August 14. Wednesday. Wednesday last week. Last week lang. Wednesday po yun. Okay. Tapos po, bakit po siya nagpunta sa inyo? Siya po ba inyong kliyente? Na-refer lang po siya ng isang kasama namin, isang kapatid namin na ang pangalan po ay Alan. Hindi ko lang po alam kung matandaan. Sa dami na po kasi ng mga kapatid na lumalapit sa akin, iba kilala ko sa mukha. Pero po yung si Kaalan, nilapit niya po ito sa akin para daw po magpapanotaryo daw po siya. Galing po ako nun sa Baliwag, umuwi po ako ng San Jose del Monte, doon naman ako nakatira, dumaan ako sa office. Opo. Tapos yun po, wala naman akong kaalam-alam kung ano yun. Tinawag po ako nung pagka-park mo ng sasakyan ko ganyan, tinawag po ako at pinalapit yung sa sasakyan, tapos pinakikinuro po sa akin. Yung pong si Mayor pala yun. Si Mayor, So nakita niyo po, kayo po ba, pinababa niyo ba si Mayor? Nagpunta po ba sa opisina niyo? Paano ba ang nangyari? Sa totoo lang po, ako po bilang nagsilbi rin naman po ako sa mga mayor, may paggalang po ako sa kanila at hindi ko naman po kayang utusan po, baka nga dito, hindi ko ikaw. Hindi ko naman ako kayang gawin yun. Kahit naman po sinong ordinaryong taong katulad natin, hindi ko po pwedeng sabihin, baka nga rito, pakita mo nga sa akin ng katunayang ikaw talaga yan. Opo. So paano po nangyari? Opo. Ay sabi ko po, Mayor, sabi niya sa akin, alis na lang po. Pasensya na po kayo, attorney, wala na po akong malapitan. Wala na pong gustong tumulong sa akin. Masyado na po akong masama sa itsura ng mga tao. So naman po, meron po talaga akong soft spot sa ganyan dahil bilang lawyer po naman ang mahihirap, hindi naman po mayayaman ng mga kapatid na nire-represent ko. Pakiramdam ko po nangangailangan ng tulong itong tao, ba't ko naman po i-deny? Duty ko po yun bilang abogado na mag-represent po. Yung pong presumption na may kasalanan siya, hindi pa po yun pwedeng sabihin nangyari talaga unless matunayan mo in court. Opo. Okay. Kaya po, paano po, ginawa ko, tinignan ko po yung ipinakita niyang ID, binigyan niya po ako ng pinakita niya yung kanyang driver's license, at umakyat po ako ng office at ninotaryo ko.
Hindi na ho siya bumaba ng sasakyan. Hindi na pumasok sa Hindi opisina po niyo. Hindi na po eh. Most probably po for security reasons. At saka napakabilis po ng pangyayari. Hindi ko alam kung doon ba siya talagang... Kasi doon po kami nag-usap sa isang puting sasakyan na nakapark po doon sa harapan ng law office ko. Sumakay ho kayo sa sasakyan niya? Hindi na po ako sumakay. Opo. Paano po yan? Binuksan lang po niya yung bintana o binuksan pipinto? Binuksan niya lang po yung bintana. Binuksan po Tapos yung bintana. yung mga detalye, sila na po, nag-arrange na po ng tungkol po dun sa ID. Pinakita lang niya po yung... Opo. So nakita niyo po, maliwanag po ba dun sa lugar? Nakita siya ba talaga yon, attorney? Oo eh. Pero hindi naman ganun kaliwanag kasi gabi na po yun, alas 7 na. Opo. Hindi naman Pero napakaliwanag dun sa lugar na... kitang-kita niyo ba? Ano po ba itsura niya? May kagandahan ng babaeng Chinese. Nakasombrero po kasi siya ng itim eh. Oo. At saka parang naka-t-shirt na puti. Oo. Kung hindi ako nagkakamali, parang naka-jeans po siya. Mr. President, talaga pong pinaglalaroan po tayo at iniinsulto ang ating institusyon dahil nung August 15, 2024, nag-file po si Guo Huaping aka Alice Guo ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na i-file po ng DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 14, 2024 by a certain attorney Elmer Galica na yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At pinapunta ko ho yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm. Wala ho si attorney Galica doon, pero nakausap po ng staff ho natin sa telepono. At ang sabi ho ni attorney Galica na si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at bumabalik at despite na meron pong arrest warrant ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at bumabalik po sa ating bansa kung totoo po na meron po siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica. So, dapat ho maimbitahan rin po ito si Attorney Galica sa next hearing po ni Senator Rizzo Hontiveros para marinig po sa kanya mismo kung talaga bang merong personal appearance. Dahil sabi niya, base po sa interview ng ating staff, na meron pong personal appearance po sa kanya. Well, yesterday at saka early this morning, I was talking with her and she assured me that she's still within the country. So ako naman, I have no reason naman not to believe her considering that in fact last week she appeared before a notary public and executed her sworn statement that she personally appeared before a notary public. And I doubt if the notary or the lawyer will certify to that fact without him seeing Mayor Alice, kasi that's too crucial for him, no? Especially yung license niya, tsaka yung career niya, yung reputation niya will be at stake kung hindi totoong umapir sa kanya si Mayor Alice. Attorney David, why do you believe that Alice Guo is still here? What is your proof that she is still in the country, Attorney David? Well, ako, siyempre, wala naman akong proof yan. I just rely on her assurance that she's still in the country. In fact, we just talked this morning and last night, and she assured me that she's within the premises of the country. With that assurance, but with no proof, do you then think that it's still possible that your client is actually
outside the country, as being said by the Presidential Anti-Organized Crime Commission, as is being said by Senator Rizzo Ontiveros, Senator Sherwin Gatchalian, Attorney David? Of course, everything is possible, no? Kasi all of us naman, we don't really know the truth. Well, they have reports that she was in what country, Malaysia or Singapore, but was she seen personally or by a camera that she was indeed in that country? Was anybody saw her there except for these papers na sinasabi na process, etc. Well, of course, I still believe in the integrity of our judicial, of our police system, ano? Kaya nila yung ma-verify. So, In the same way, na kaya nyo rin po ma-verify kung nasaan ang kliyente nyo. You just told us a Correct. while ago that you spoke to her this morning. Where exactly is she? Was it via just a phone call? Was it video call? Go ahead. Correct. That's why, sad to say, I believe her, but the public in general doesn't believe her, diba? So I was telling her, if you are indeed in the country, then this is the best opportunity for you to show that not everything that the government is throwing against you is reliable. In fact, if we can show them a video footage or a photo of you showing recent newspapers, and you are within the country, that will boost her credibility insofar as the public is concerned. That was what I was trying to inculcate in her. And what did she say? Well, she said she will see to it that she can produce to me this document. Sabi ko, this will be very helpful to you, Sabi ko sa kanya. It would actually serve her interest. It would be to the best of her interest if she comes out now. Because that would, as you said, erode the credibility of the government if the government is not telling the truth. No, I'm not saying that the government is not telling the truth, but probably, mistakes is always possible. So if she can show that she's here, then that will be very advantageous to her.